Hindi pa man ipinatutupad ang Maharlika Investment Fund Act, kabi-kabilang gusot na ang kinaharap nito. July 18 nitong taon nang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na lilikha ng kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Sinabi noon ni Finance Secretary Ben Jokno na kaya nilang tapusin ang Implementing Rules o IRR nito ng maaga para gumulong na ang Maharlika Investment Fund bago magtapos ang taon. Kaya hindi pa man tapos ang 60 days na palugit ng batas upang isulat ang IRR nito, inaprubahan agad ni nooy National Treasurer Rosalia De Leon ang IRR nitong August 22. Ang aligasyon na minadali ng Kongreso ang pagpasa ng batas, pati ang IRR nito, ang isa sa basihan kaya naghain ng petisyon sa Korte Suprema, ang Bayan Muna Party List at si Senator Coco Pimentel laban sa Maharlika Investment Fund Act noong September 18. Anila ni railroad ang batas dahil hindi dumaan sa takdang dami ng araw ng hearing. Sinasagasaan din ito umano ang mandato ng Bangko Sentral na isa sa mga mag-aambag sa Maharlika Fund. Pati ang pangakong return of investment o economic viability, hindi rin daw malinaw paano na-compute. Ang kanilang hiling, ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Maharlika Investment Fund Act. Nitong Lunes o isang buwan mula ng kinwestiyon ng batas sa Korte Suprema, naglabas ng memorandum si Executive Secretary Lucas Bersamin. Preno daw muna ang implementasyon ng IRR ng Maharlika Investment Fund Act. Nakadirekta ang memo kay OIC National Treasurer Sharon Almanza na pumalit kay De Leon, pati sa mga presidente ng Land Bank at DBP. Sinikap na kunin ng CNN Philippines ang pahayag ng lahat ng mga ito pero hindi sila sumagot. Ayon pa sa memo ni Bersamin, utos ng Pangulo ang pag-uunsyami ng Maharlika Investment Fund Act dahil may isinasagawa pang further study o pag-aaral sa implementing rules. Walang ibang detalyeng ibinigay ang Malacanang. Sa ngayon, wala pang naitatalaga sa mga posisyon na bubuo sa korporasyon na mamamahala sa bilyong-bilyong pondo ng Maharlika Sovereign Wealth Fund, kabilang na ang presidente at CEO at 5 direktor. Nagsumite ng shortlist ang NEDA, Bureau of the Treasury at Budget Department noong katapusan ng Setyembre. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, handa silang magsumite ng comment ng gobyerno ukol sa petisyon na inihain ng Bayan Muna at ni Pimentel. Lois Calderon, CNN Philippines.